Minsan may time na lean season, nagpapanik ako. Kung ano bang ginagawa namin, bakit parang konti ang tao. Chinecheck ko lahat yung quality, chinecheck ko lahat ng mga pagkain namin, kung baka may napasingit bang sira or iba ang lasa. Isa pa din sa signature ng Sour Plus Wings, child-friendly. Child-friendly talaga. Yes, oh. so parang ito lang yung restaurant dito sa Calapan City na may playhouse. Tibayan yung loob. Dahil merong, yun nga, magkakaroon ng lean season yan. Kung talagang kaya mo, naniniwala ka sa produkto mo, maniwala ka lang. Kung talagang mabibigay sa'yo, na yung dagsa ng customer ibibigay sa'yo. Kailan yung time na feeling mo, ito na yung big break ng, kasi di ba pag nag-uumpisa ka, hindi naman siya ganun agad magbo-boom. Nung pandemic era kasi, ang baboy, taas baba ang presyo. Ang baka, sobrang mahal. Sabi ko yung manok, medyo steady lang yung presyo niya, tapos pangmasa lang, mura lang. So sabi ko sa misis ko, mag-chicken restaurant tayo. Gagawan ko na lang ng mga menu. Napaparanoid ka. Una. Kasi syempre, food business yan. Baka may maling nagawa yung mga staff. Kung titingnan mo lagi yung kita, hindi mo masaserve sa customer yung quality. Hindi mo masaserve sa customer yung kung bakit sila babalik sa'yo. Kakain lang sila, kikita ka, pero sa simula lang. Spirit FM. Welcome sa Spirit FM TV. Today, makakasama natin ang business owner ng isa sa pinakamasarap na kainan dito sa Calapan City. Walang iba kundi si Kuya Sai. Hi Kuya Sai. Magandang araw. So, kumusta Kuya Sai? Okay naman, medyo masama lang ng konti yung pakiramdam, pero okay tayo. Okay. So, sige, simulan natin. Paano ka nag-come up sa isang business na food business? Nag-come up ako dyan kasi nung bata pa lang ako talaga, mahilig na ako magluto. As in, siguro, nung elementary pa lang ako, naiisip ko na gusto kong magkaroon ako ng restaurant paglaki ko. Gusto kong magkaroon ng business. Hindi importante sa akin kung malaki maliit, basta gusto ko pagkain yung sinaserve ko. Kasi talagang mahilig akong magluto nun. So talagang ano yon, about sa passion mo na talaga. Passion. Passion mo na talaga. So paano ka nagsimula? For example, 'di ba, naisip mo gusto mo ng food business. So paano mo siya sinimulan? Hindi naman siya ganoon kadali din, 'di ba? Actually, nagsimula kami sa business ng misis ko nung pandemic pa. Yung mga pandemic era. Yung mga true orders lang, yung mga sushi, alamang, mga ulam. Doon kami nag-start. Online lang. Online. Oo, wala pang physical store. Wala pang physical store. Ako pa yung nagdi-deliver. Ikaw na yung gumagawa, ikaw pa yung nagdi-deliver. I-deliver ko, ganun. Kasi pandemic era nga, no? At karamihan talaga nun. So, karamihan talaga nun, order lang. Online lang. Oo, dun sumabog nga yung online business before eh. So, ano naging inspirasyon mo? Bakit, di ba, syempre, pandemic era yon. Hindi ka ba nag-hesitate na magsimula kasi pandemic? Hindi naman eh. Kasi, unang-una, nasasarap pa naman yung misis ko sa luto ko. Then, Number one fan mo. Okay. Approve naman daw sa kanya. Then, yung mga kaibigan niya namin, then, yung tagal-tagal, na-realize ko, i-post natin sa Facebook. Nag-try lang kami. Pinicturean niya lang yung mga niluluto ko. And then, yun na nga, yung mga ka-office mate niya, nag-ordera na. Then, nakita namin yung potential na pwede pala. Masarap pala yung luto ko. Masarap pala. Nag-repeat order sila. Yun yung Oo. So, yun yung naging motivation mo para simulan yung ganitong klaseng business. So, nung nag-start ka na, naggagawa, syempre, pag nagpo-put up ka na ng food business, gagawa ka ng mga menu. So, ano yung naisip mo na gusto mong maging signature dish? Yung pag sinabi na itong dish nito, galing ito kay Kuya Sai. Bali, ang simula niyan kasi, ang nasa isip ko lang nung mga panahon na yon, nung pandemic era kasi, ang baboy, taas baba ang presyo. Ang baka, sobrang mahal. Sabi ko yung manok, medyo steady lang yung presyo niya, tapos pangmasa lang, mura lang. So sabi ko sa misis ko, mag-chicken restaurant tayo. Gagawan ko na lang ng mga menu. Tapos
yun, trinay namin yung mga menu. Nagluto kami. Bago pa nga ilabas yung mga menu na yun, one day before mag-open, nag-experiment pa lang kami ng misis. Talagang parang Parang pero yung trial mga, and error talaga. Oo. Naluto ko na rin naman na siya before. Mm-mm. Pero yung ine-experiment ko lang kung paano siya maging consistent, kung paano siya mas sasarap pa. Mm-mm. So talagang sa chicken wings ka nag-focus. Sa chicken wings. O sa naging practical kasi yun nga yung Yung mura, nung panahon na yun, Masa. at saka pang masa. Tsaka that time, in demand talaga yung mga chicken wings. Doon Isa talaga din yan. nag-boom yung mga chicken wings business, di ba? Ang daming doon sa flavors. Kasi nakita namin sa menu mo, iba't ibang flavors ng chicken wings. So, saan ka naman kumuha ng ganong idea? Sunod-sunod hindi naman as in talagang lahat sabay-sabay na nilabas. Pero ang pinakang original talaga niyan, yung aming sa 7 menu, ang pinakang original diyan yung buffalo wings. Buffalo wings. Kaya ako naman nilabas yung buffalo wings dito sa restaurant namin, dito sa Calapan. Kasi walang authentic na buffalo wings kami na nakainan ni Mrs. nung pandemic era na nag-open na yung ibang restaurant at saka yung mga dating restaurant. Sabi ko maglabas tayo ng authentic buffalo na mahalang. Kasi yung mga buffalo dito matamis So, parang hindi siya buffalo. Sabi ko sa kanya, lalakasan ko yung loob ko, kung anong lasa nitong buffalo na to, dahil ito yung original, kung hindi tanggapin ng masa, okay lang. Pero naniniwala ako na tatanggapin to at alam ko sa sarili ko na ito yung original. Yun naman, maganda nangyari nga, tinanggap naman ng mga tao. Magandang feedback. Ayun, maganda yung feedback. Nagustuhan nila kasi yung majority din ng customer namin, yun din yung hanap na buffalo. Yun din yung gusto. Oo, so parang yun na yung pinaka-signature dish mo. Yun. Kaya kung mapapansin mo, sa lahat sa burrito, sa wings, sa chicken burger, lahat may sa Buffalo boneless, flavors. lahat may buffalo. Oo nga, meron. Pero must try talaga ang buffalo wings ng Must Sour try. Plus Wings, no? Iba din nga talaga. Nakaka-addict yan. Oo. Kung gusto mo talaga ng spicy na hinahanap mo, talagang buffalo wings yung ano mo. So aside sa buffalo wings, ano pa yung masasabi mo na signature dish mo na talagang yun na yung tatak ng Sour Wings? Signature Yung dish. yung dito lang meron. Yung fried chicken burrito na ginawa namin nun. Fried chicken burrito. Yan yung pinakamagandang istorya na menu na meron sa Sour Plus Wings. Sige, anong istorya yan? Ang istorya niyan, nagawa ko na yung feeling niya. May cheese, na may chicken na may mga timbang na siya. Kumbaga. Ang problema ko na lang yung tortilla. Yung tortilla na nabibili sa market, sobrang mahal. Aabot siya ng parang 20 pesos or 30 pesos per piece. So sabi ko kay Mrs., papracticein ko. Umabot na kami halos siguro na sa mag-iisang sako ng harina. Siguro 15 kilos na lang. Iba't ibang klase ng harina. Dito sa atin na na-try ko. Sinukuan ko na. Ayoko na, sabi ko. Kasi nanghihinayang na ako. Ang dami na namin natatapon na tortilla na harina. Kasi hindi ko nakukuha yung perfect texture, perfect na Hanggang yung last na formula na ginawa ko, iniwan ko lang siya sa kitchen para mag-rest. Pero sinabi ko sa misis ko nung araw na yun, nung umalis kami, sabi ko, mahal, ayoko nang gawin yung burrito. Suko na ako kasi nanghihinayang na ako. Tsaka, ang dami ng puhunan na nailabas. Ang dami ng trial and errors. Hanggang sa yung dalawang staff namin, na yung mga dating staff, si Ellen at saka si Ryan, yung magpinsan, parang wala masyadong customer nun. So, ginawa nila. Ginawa nilang natitirang formula na yun. Nagmasa. Hindi, actually nakamasa na siya. Nakarest na lang. Ako, pagod na lang ako. Ayoko na. Iniwanan ko na lang. Parang sinabi ko nga, itapon na pero Sinukuan mo sila. na talaga, no? Oo, sinukuhan ko na. Nung ginawa nila, nagulat ako nung pagbalik namin. Kuya, tapos na. Sabi ko, ginawa nyo? Nung pagkakita ko, yun yung perfect na tortilla. Tortilla wrapper na gusto mo. Perfect yung lasa, perfect yung texture niya, perfect yung lambot niya. So, yun. Kung hindi nailabas yun, kung sinukuan din ng mga staff namin yun,
Walang burrito. Walang burrito. Buti na lang, hindi kayo sumuko. Oo, buti na lang kasi isa sa bestseller talaga yan. Yes. So, must try din talaga yung chicken at beef burrito ng Sour Plus Wings. Pati parang dito lang meron ng burrito. Dito lang. Tama ba? Actually, Hindi ko sure meron. Maraming gumagawa. Pero yung lasa at saka yung itsura niya siguro, dito lang. Yung lasa niya, hindi magaya ng iba. Oo. Marami nang gumaya, pero Oo, may mga kaibigan kasi kami na natatry nila yung chicken burrito tsaka beef burrito ng Sour Plus Wings. Then, binabalikan talaga nila. Noted, take note pa. Nakatikim na rin sila ng burrito from other business sa Manila pa. sa Manila. Pero mas gusto daw talaga nila yung chicken burrito ng Kalapan. Yun. Anong feeling pag gano'n yung compliment? Kasi lagi nating may naririnig gano'n yung compliment doon sa chicken burrito mo eh. Masaya. Okay sa akin kasi yung pinaghirapan ng mga tao natin din. Masaya, nakakatuwa. Yun yung isa sa pinakang lagi ko nararamdaman. Natutuwa ako yung mataas yung pride ko kasi talagang pinaghirapan eh. Hindi kinuha yung recipe sa internet lang or binili. Talagang inisip, plinano, pinag-aralan. Talagang galing sa'yo. Very Kuya Sai. Yan talaga. Masasabi mong sa'yo talaga yan. Walang katulad. Wala. So, nung nag-i-start ka na mag-put up nitong Sour Plus Wings, ano yung feeling mo naging biggest challenges? Siyempre, di ba, hindi ganun ka-smooth. Maraming problema. Ang pinakang challenges lagi dyan yung sa mga tao eh. Mahirap mag-hire ng maayos. Tauhan. Maayos at mababait. Swerte na nga tayo ngayon. Ako ngayon kasi may mga staff tayong maayos at mababait ngayon. Then, sa mga challenges pa, pagtataas ng mga presyo ng bilihin. Isa din yun. Hindi rin naman namin ma-adjust yung presyo agad-agad. Kasi, siyempre, mga customer namin ang alam, mura sa atin. So, yun ang isa sa mga challenges. Ano pa ba? Isa pa nga rin yun sa kino-compliment sa inyo, ang mura daw ng mga... Ayun din. Pero kahit pa paano ngayon, nakapagtaas na. So, tinatanggap pa rin naman, natutuwa pa rin naman ako kahit pa paano. Binabalik-balikan. Binabalik-balikan pa rin kahit alam nilang mataas ng presyo. So, lasa na lang talaga. So, syempre, nakapag-start ka na ng business, andyan na, may mga customers na, kailan yung time na feeling mo, ito na yung big break kasi di ba, pag nag-uumpisa ka, hindi naman siya ganun agad magbo-boom. Di ba, may mga lean season. Kailan yung feeling mo na big break, papatok tong negosyo ko? Nung nailabas namin yung fried chicken burger. Fried chicken burger. Buffalo style fried chicken burger. Halos hindi ko sure kung kasabayan ko yung brand sa ibang bansa na Popeyes or nauna sila ng ilang taon. Pero dito sa Pilipinas kasi nun, bago kasi ako maglabas ng menu, lalo dito sa Kalapan, sinesearch ko muna dito sa Kalapan kung saan meron. Kung wala, mas pinupursige kong ilabas. Nung panahon na yun, kasi pandemic era nga, wala pang ganun, yung fried chicken burger. Doon ko nilabas yung fried chicken burger. After siguro 1 week, 2 weeks, naramdaman ko na ito na yung break ko kasi pumipila na yung tao para doon. Kasi sobrang liit ng restaurant namin noon. Maliit pa yung pwesto nyo noon. Hindi pa ito yon. Hindi pa. Saan pa to? Doon sa may bandaron ng Ubas Street. Doon may Lalod Kaliwad. Lalod Kaliwad. No? Pero yung parang 2 tables lang yung kasya, no? 3 tables lang. 3 tables lang ang kasya. Talagang pumipila na sila noon. Kaya doon ko nalaman na kailangan na mag-expand. Kaya kayo nag-expand. Lumipat kayo dito sa mas malaking Pero lugar. bago kami lumipat dito, nilabas ko yung burrito, mas tumaas yung demand. Mas kailangan namin magpalaki. So yun yung nag-push sa inyo na lumipat sa mas malaking pwesto. So nung nag-start na kayong lumipat, di ba? Kumusta naman po? Okay naman, mas gumanda, mas dumami yung tao. Merong mga, syempre, hindi naman agad natin makukuha yung loob. Pero part ng business kasi hindi mo na mapiplease lahat, sa totoo lang. Yun yung naranasan ko, yun yung napag-aralan ko. Minsan may time na lean season, nagpapanik ako. Ano bang ginagawa namin? Bakit parang konti ang tao? Chinecheck ko lahat yung quality, chinecheck ko lahat ng mga
pagkain namin, kung baka may napasingit bang sira or iba ang lasa, mali ba yung lasa. Yung pala part lang din talaga ng negosyo. Parang napaparanoid ka. Una. Kasi syempre, food business yan. Baka may maling nagawa yung mga staff. Oo. Tatakot ako. Yung pala, part lang ng business. Kasi may panahon na May plan malakas. talaga, oo. May panahon na taghihina. So yun ngayon, namomonitor mo na. Ngayon naman, parang nagdedire-diretso na rin naman na siya. Okay. Parang, meron pa rin lean season pero hindi na katulad nung una na bagong bukas pa lang kami na hindi pa talaga kilala. Yes. So, isa pa din sa signature ng Sour Plus Wings, child-friendly. Child-friendly talaga. Yes. oh. So, parang ito lang yung restaurant dito sa Calapan City na may playhouse. Oh, yan. Oo. Ano naman pong backstory ng playhouse? Bakit mo naisipang isabay ang playhouse sa food business mo? Nung bata pa kasi ako, sa totoo niyan, lagi kami kumakain sa mga malalaking establishment na pagkain na may playhouse. Parang dito sa Calapan, sa Oriental Mindoro, wala pa akong nakitang ganun before. Tapos nung nakuha nga namin tong space, sabi ko sa misis ko, mahal, sobrang laki ng space. Ang liit ng kusina. Kung pupunuin natin ito ng chairs and tables, pag pinuno tayo ng tao, hindi kakayanin ang kusina. Kahit gaano karaming staff natin, sikip sila. So, kailangan magplano tayo. Ang naisip ko agad nun, yun parang isang beses lang na umaga na biglang nagpapaplang sa isip ko, maglagay kaya ako ng playhouse. Hindi naman kailangan maganda. Kailangan na may space para sa mga bata, may makulay na floor mat, may mga laruan. Hindi pa namin kayang gastusan na mga construction na kung ano nung lalagay. Sabi ko, basta may space lang para sa mga bata. Para hindi lang mapuno ng chairs and tables yung pinakang space. Pinaka-dining area. Dining area. Kasi pag once na mapuno yan, may hirapan ng kitchen. Mapapahiya lang kami sa tao. Babagal yung service, baka hindi pa may ilabas yung pinakang quality ng pagkain. So, yun yung naging idea kung bakit ako naglagay. Oo, ng tanda ko playhouse. nga, di ba? Parang ano nga siya, space lang. Wala pang mga Wala ganyan. pang slides, wala Oo, pang kahit parang ano. mga balls lang. Balls lang. Oo, Okay, may mga toys. Tuwan-tuwa ng mga bata. Yes. So, isa din yung sa dinadayon ng mga customers nyo. Then, sa hindi po nakakaalam, si Kuya Sai lang din po talaga ang gumagawa ng mga ganito. Yung mga kailangan gawin dito sa restaurant niya, siya lang din po ang gumagawa. Nag-welding, nagpapanday. Lahat. Diba? Totoo. Electrician, yan. Electrician, lahat siya. Siya nagluluto. Mga tubig, tubo ng tubig. Ako. Ikaw din, di ba? Sobrang. So sobrang hands-on ka sa business. So, yun nga, ang question ko, so paano nagsisimula ang araw ng isang business owner? Ngayon, kung bilang buntis nga si Mrs., nagsisimula, syempre, gigising ng mga 5, maglalaba muna, magsasampay, ganun. Maglalaba, magsasampay. Ikaw ang tagalaba. Pati tagalaba, inano mo na. Oo, luto sa bahay kung may maluluto. Then, punta agad din dito. Pag sa umaga, dito na agad kami. Then, kung ano yung mga kailangan gawin, kung ano yung mga dapat asikasuhin, yun na yung mga inaasikaso na hindi naman kayang gawin ng mga staff. So, ako na lang din ang nagawa dito. So, for monitoring ka na lang ngayon? For monitoring. Tsaka kung meron niyang kailangan gawin, dun ako napasok. Doon ka na, yun na yung ginagawa mo. But before, nung wala ka pa talagang mga staff na stable, yung masasabi mo mapagkakatiwalaan mo, di ba? So talagang ano yun, morning pa lang, nandito ka na. Oo, morning. Ako nagluluto. 2 lang kami no, nag-start kami. 2 lang. Isang waiter, tapos ako lang. Talagang ako lahat. From Ikaw na rin nag-work. preparation, sa paggagayat ng mga manok, hanggang sa pagluluto. Yung staff ko magsaserve na lang, maghuhugas ng plato. Ako lahat, linis ng kitchen, linis ng ref. So, yun yung mga unang ginagawa ko noon. Oo. Before pa dumating yung ngayon. So ngayon, Kuya Sai, di ba, sasabihin na natin na medyo stable na yung business, may mga suki ka na, nakikilala ka na rin, yung Sour Plus Wings. So yung consistency ng products mo, paano mo siya na ma-manage? Yun yung, dun ako pinakang mahigpit. Dahil yun yung number 1 na parang
inaano ng restaurant. Kailangan consistent tayo. Then, yung quality, sinasabihan ko yung mga staff natin, kung alam nyo may mali, nakita nyo na sa mata nyo na may mali, at natikman nyo na may mali, huwag nyo nang serve. Humingi na lang kayo ng pasensya sa customer. Papiliin nyo na lang ng ibang menu kung pwede. Pero pag alam nyo may mali at hindi magandang itsura, huwag nyo nang i-serve. Yun din, tikman nyo muna bago nyo i-serve. Yun din yung pinakano. Kasi doon ako mahigpit talaga, yung quality. Kasi kaya tayo nakilala, kaya sila bumabalik. Kasi yung quality na binibigay ng Sour Plus Wings sa pagkain sa kanila. So doon tayo talaga mahigpit. Oh, so talagang tinutukan mo sila. Tutok yun, no? Walang, hindi pwede sa akin yung, pwede na yan. Hindi pwede na yan. Tinake note mo na sa mga kitchen staff mo na kailangan talaga quality yung isi-serve. Hindi pwedeng padalwahin na, pwede na to. Pag pwede na to, huwag na, reject nyo na. Reject nyo Kainin nyo na lang, So, gumawa ka na lang ng bago. naging advance ka na rin mag-isip. Kaysa humarap ka sa complaints, wag na lang. Oo. Hindi naman may iwasan may mga nagko-complain. Pag may mga nagko-complain, ginagawa ko, pinapalitan na lang agad. Yan. So far, yun pa lang naman yung na-encounter mo. Okay po. So ano naman pong gusto nyong, pwede nyong i-advise sa mga gusto ring mag-put up ng food business? Ang may advice ko lang sa gusto mag-put up ng food business, tibayan yung loob. Dahil merong, yun nga, magkakaroon ng lean season yan. Kung talagang kaya mo, naniniwala ka sa produkto mo, maniwala ka lang. Kung talagang ibibigay sa'yo, na yung dagsa ng customer ibibigay sa'yo. Hindi naman kailangan na ibaba mo yung presyo mo ng sobra-sobra kasi kawawa ka rin naman, wala kang kikitain. So, ang ano lang dyan, tibayan yung loob, maniwala ka sa menu mo kung gusto mo ng restaurant or kung anong, maniwala ka lang sa purpose mo. Yun lang yung... So, sa palagay mo, Kuya Sai, ano yung mga nagiging common mistakes ng mga business owners pag nag-start sila ng ganitong food business? Pagdating sa food business, ang common mistakes nila, ang unang-una nilang tinitingnan palagi yung kita. Yung kita. Yun yung medyo naririnig din ako kasi lagi itong french fries, mura lang puhunan natin, nakahan natin yung dugo. Hindi nila tinitingnan yung, porke mura yung puhunan, yung quality ba nun, pang ganong bentahan, pang 100 pesos ba? Baka pang palengke lang yung quality niyan. So parang nakakahiya. Kung titingnan mo lagi yung kita, hindi mo masaserve sa customer yung quality. Hindi mo masaserve sa customer yung kung bakit sila babalik sa'yo. Kakain lang sila, kikita ka, pero sa simula lang. Yun yung napansin mo. Yun yung napansin mo. So, ngayong nag-put up ka ng panibagong business, which is yung Kuya Sai Sisig. Kuya Sai Sisig. Sizzling sisig. Pork sisig to. Pork sisig naman yun. Oo. So, nga, nakita ko yung menu ng pork sisig mo is napakamura. Mura lang Sa siya. halagang 70 pesos, tama po ba? 70 pesos, may sizzling sisig ka na. Hindi. Hindi naman siya sizzling. Naka-serve lang siya doon sa plato. May platter. Tapos, adobo rice siya. Kasama niya yung adobo rice. Na yung adobo rice ay hindi yung kanin na nilagyan lang ng toyo. Niluto namin talaga siya sa adobo. So, isang cup nun, then konting serving ng sisig para mura lang, 70 pesos. Okay. So sige, Kuya Sai, kung may mga next project ka pa para dito sa business, pwede mo siyang i-promote. May lalabas ka bang bagong menu? Sa bagong menu, hindi pa wala pa akong masyadong maisip ngayon. Pero yung kung may popromote ako, popromote ko yung Kuya Sai Sisig na located katabi lang din ng Sour Plus Wings restaurant. Located kami sa Ubas Street, corner Ati Street, Lalud Kaliwa, Barangay Lalud, Calapan City. So kung mapapakapasyal kayo dito sa Calapan, pwede nyo kami dito puntahan. Okay. So, yun. So, sa, Facebook page, baka may gusto kayo i-promote. Facebook page namin is yung Sour Plus Wings Calapan. Sour Plus Wings Restaurant Calapan. Search nyo lang yun. Mabilis naman kami mag-reply doon kasi may mga
may mga mahawak naman ng cellphone namin. May dito. mga staff na nag-handle. Oo. nag-handle. Pwede po kayong umorder doon through Facebook. Pwedeng doon na po kayo mag-message. Di ba? Para pwede rin pa-deliver. Open Pwede, din kayo pwede. for delivery, tama? Open kami for delivery, open din kami for reservation. Open din kami sa mga events kung meron kayong maliliit na events. Oo, yung speaking of events, 'di ba, nag-handle din po kayo ng catering. Catering, birthday, binyag, pwede rin sa kasal. So saan po kayo pwedeng kontakin pag interesado sila? Pwede nyo kaming i-message sa Sour Plus Wings Sour Plus Wings Restaurant Calapan City, yung FB page namin. Ayun. So, thank you so much, Kuya Sai. Ito po ang Bida Negosyo ng Spirit FM TV. Paalam.